sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Mawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos na lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad sa karaniwang panahon. At itong linggo din ay linggo ng salita ng Diyos. Pagninilayan po natin sa ating mga pagbasa ang kahalagahan ng salita ng Diyos upang maisakatuparan po natin ito. Nagdadasal po tayo para sa mga intensyon, petisyon, mga kahilingan ng lahat ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno upang paburan ang lahat ng mga inilalahad natin sa Kanya. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
sapagkat ikaw lang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kaming maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni na Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga. Kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino, sa pahat ang kaisipan.
Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoong ko't kanlungan. O ikaw na koblihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teopulo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri bilang buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuturo sa inyo. Nung panahong yun, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa kanya.
Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinadakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. Binuksan niya ito, ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag na mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulunya ang kasulatan at matapos isauli pagkapaglingkod siya'y naupo, nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa tukso, iadya. Sa dilim, lalaya. Sa tukso, iadya. Sa dilim, lalaya. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa buong mahabang paglalakbay, pagnilayan po natin ang mga pagbasa ngayon, ang linggo ng salita ng Diyos. Sinabi sa dulo, sa wakas ng ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, natupad ngayon ang inyong napakinggan. Nabighani yung mga nakikinig kay Jesus sa Nazaret. Kaya nga siya'y Nazareno. Natupad ngayon ang inyong narinig. Bibigyan din ko po ngayon sa pagbabahagi ko 3 kataga. Natupad, naganap, naisagawa. Pare-pareho pong kahulugan ito. Pero tingnan natin ang diversidad, ang iba't ibang perspektibo. Sinabi ni Jesus, natupad ang narinig ninyong salita ng Diyos. Natupad, naganap, naisagawa, natupad. Ano ang natutupad? Natutupad natin ang ating pangako. Natutupad natin ang ating sinumpaan. Tinutupad natin ang ating tungkulin. Tinutupad natin ang ating responsibilidad. Ang siyang tumutupad ng pangako. Tapat. Tapat hanggang dulo. Hindi lamang sa simula. Hindi lang itong ningas kugon. Simula, gitna, hanggang dulo, tinutupad, tinatapos. Tapat. Tapat, hindi taksil. Iugnay natin dito ang unang pagbasa, Propeta Nehemias. Ang konteksto nito, may isang saserdote, nasa mataas na lugar siya upang makita ng mga tao. Ito po kasi, yung mga Israelita, sinasariwa nila ang kanilang pangako kasi nasa kaptibidad sila, natapon sila sa Babylonia ng 70 taon, 7 dekada. At ngayon nakabalik na sila sa kanilang bayan. At ngayon,
Alam na nila ang bunga ng kanilang mga katigasan ng ulo. Mabait sila ngayon. Kaya yung mga matatanda, mga bata, mga babae, mga lalaki, nakikinig sa saserdote. Gaano kahaba yung serbisyo? Madaling araw hanggang tanghaling tapat. Nakikinig sila sa salita ng Diyos. Pati pagpapaliwanag nito, pati interpretasyon nito. Kasi nga, bukas sila eh. Alam nila yung nangyaring nakaraan. Ano ibig sabihin yung mga kinahahatnatan, yung mga bunga, yung mga resulta ng kasalanan. Ngayon, sila'y magiging tapat. Kaya ano ang kanilang tugon? Sabi ng saserdote, purihin at dakilain ang Panginoon. Ang tugon ng mga tao malakas. Amen! Amen! Yan. Unang kataga natin, natupad. Basta sinasabi nating amen, ginagawa natin amin. Amin yan. Inaako natin yan. Amin yan. Pangalawang kataga, naganap. Ano ba yung naganap? Hindi ba ganap? Gayahin mo, tularan mo ang Ama na ganap. Sikapin mong gayahin ang Diyos Ama na perpekto. Ganap, di ba? Naganap. At yung naganap, buo. Nabuo. Nakumpleto. 100%. Hindi lang ito 99%. 100%. Ito'y plenarya. Ibig sabihin ng plenarya, total. Buo. Yung suma. Basta sinasabi natin buo, hindi po ito'y zero. Hindi po ito wala. Hindi po ito nada. Hindi po ito kulang. Hindi po ito kakaunti. Hindi po ito karampot. Hindi po ito katiting. Buo. Iugnay ko po ang ating pangalawang pagbasa. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sinabi ni San Pablo, kailangan buo ang katawan ni Kristo. Kailangan nagkakaisa tayo, hindi kanya-kanya. Katawan ni Kristo, si Jesus ang ulo, tayo ang mga iba't ibang bahagi ng katawan. Sinabi ni San Pablo, hindi lahat mata, hindi lahat tainga, hindi lahat kamay. Meron tayong koordinasyon. Hindi yan, iba ka sa amin, magkaiba tayo. Hindi. Bagamat magkakaiba, magkakaugnay at nagtutulungan. Kailangan kompleto yung katawan. Yung iba't iba mga parte, hindi yung iniitsepera. Kompleto, buo. Yan. Yan ang katangian sa ating pangalawang pagbasa. Buong katawan. Walang naiiwan na bahagi. Kompleto tayo. Una, natupad. Tapat, hindi taksil. Naganap. Ibig sabihin, buo. Hindi wala. Buo, bukal, bukas. Hindi kaunti, katiting, karampot. Huling kataga na pareho, naisagawa. Naisagawa. Nagkatotoo. Naging tunay. Naging konkreto.
naging realidad. Nangyari! Iugnay natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Si Jesus, hindi lamang salita yan. Sinabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. At sinabi niya sa atin, ang mga mahihirap sa kanila ang mabuting balita. Sa mga bihag, kalayaan. Sa mga bulag, makakakita. Sa mga lumpo, makakalakad. Natupad itong salita ng Diyos sa inyong pagkinig. Kaya nga, gawa. Siyempre, tayong mga tao na nilalang, gagawa tayo na isagawa. Ngunit nasa tao, ika nga, ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Kung gumagawa tayo, hindi tayo nagyayabang. Dinadakila natin. Hindi. Nagawa ko to. Hindi. Ang mapagkumbaba tayo. Ano sasabihin natin? Ano mamumutawi sa ating bibig? Yabang ba? Arugante ba? Hindi. Kahit nagawa mo na lahat. Ang sasabihin natin, sa awa ng Diyos. Kamusta ka? Sa awa ng Diyos. Mapagkumbaba, tinatanaw mo. Pero mahalaga, naisagawa. Gawa, hindi ngawa. Ito, gumagawa ka ng mga distinction. Yung una, tapat, hindi taksil. Buo, at hindi wala. Gawa, at may awa ng Diyos. Gawa, at hindi ngawa. Natupad, naganap, naisagawa. Ngayon, tutula na po ko. Lalaya. Huwag kang pabaya. Di laging mamaya. Huwag kang mag-aksaya. Huwag magkanya-kanya. Iwas ka sa daya. Iwas sa aberya. Huwag asal buwaya. Sa bisyo iadya. Pari may kasulya. Langit maanyaya. Sa santo gumaya. Si Maria'y mutya. Kay Kristo ang grasya, si Jesus siyang kuya. Tama ang isadya, bihag ay lalaya. Espilengin natin ang lalaya. L-A-L-A-Y-A. Wala kasing tao sa loob ng simbahan L, ligtas tayo mula sa kasalanan. Ligtas tayo mula sa kasalanan. A, alaga para sa may kapansanan. Alaga para sa may kapansanan. L, linawin ang landas. Linawin ang landas. A, alisin ang katiwalian. Alisin ang katiwalian. Y, yaman natin si Jesus. Yaman natin si Jesus. A, ayusin ang komunidad. Ayusin ang komunidad. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, San Ildefonso, santo para sa araw nito, nawa, matupad, maganap, maisagawa natin ang salita sa ating buhay na binigay ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.
Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa pasimula ng misyon ni Kristo na ipahayag ang paghahari ng Diyos, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang kami maging instrumento rin ng pagpapalaganap ng kanyang misyon. Buong tiwala kaming dumudulog sa iyo. Tugon po natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, ipahayag nawa nila ng may tapang at paninindigan ang panawagan ng kaharian ng Diyos, ang magsisi sa kasalanan at mamuhay ayon sa iyong mga utos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, masalamin nawa nila ang diwa ng kaharian ng Diyos, ang katotohanan at pag-ibig. Makapaglingkod nawa sila ng hindi iniisip ang pansariling interes. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok sa panahon ng pandemya, bigyan mo nawa kami ng sapat na lakas na harapin ang mga pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng aming pagkapit sa salita at katawang nagbibigay buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat mananampalatayang Kristiyano, maging sandigan, lakas, at inspirasyon nawa namin ang iyong salita, O Diyos, nang kami maging banal at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa sila ng kalinga sa mga taong handang tumulong at dumamay sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng salita. Papanibaguhin mo kami upang kami tunay na maging kawangis mo sa kabanalan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Narito, O Ama, alak at pinapay, una ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog
ngayong ang kabanalan na iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo sa tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak na naging hindi na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang gili mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad sa pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Lalong-lalo na si Monsignor Norberto Habos, Conching Irasca, lahat ng mga namatay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol,
San Ildefonso, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandang loob ay bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na buong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan-lingwang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ni ibig at paglilingram bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.
sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.